Narinig mo na ba ang balita kay XRP na magbabawas daw or magbe-burn ng 10% ng kanyang total supply sa loob ng 48 hours? Yan, or 48 oras. Grabe, di po ba? Umano'y magdudulot ito ng biglaang pagtaas ng presyo na aabot daw sa presyong $125.98 overnight or sa loob ng isang gabi. Pero ang tanong, totoo ba ito? O isa na naman itong haka-haka dito sa mundo ng crypto? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye tungkol sa isyong ito. Alamin po natin kung ano nga ba at talaga ang ibig sabihin ng token burn, bakit nagkaroon po ng kalituhan, at kung totoo ba talaga na mawawala ang 10 billion XRP sa supply. Kaya maliban po dyan ay kung sakaling nangyari po yan ay aalamin po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya ayan nga, base dito sa title ay fact check po natin kung may katotohanan ang 10% na burn na ito na isasagawa ng Ripple. Yan, 10% sa total supply ng XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng burning ng crypto katulad po kay XRP. Yan, paano ba sinusunog ang mga crypto na katulad ni XRP? Ang token burn ay isa po itong proseso kung saan ang isang cryptocurrency ay sadyang sinusunog o tinatanggal mula sa total supply. Parang sinisira mo ang pera para hindi na ito magamit kahit kailan. Ginagawa ito para kontrolin ang inflation o minsan ay para pataasin ang presyo ng natitirang mga token. Dito po sa kaso ni XRP ay meron po siyang tinatawag na automatic burn system. Ayan, automatic po siya nagsusunog. Ibig sabihin ay tuwing may transaction sa XRP Ledger, may maliit na fee na permanenteng nasisira or nawawala. Ayan, or permanently destroyed. Hindi ito kagaya ng ibang crypto na gaya ni BNB na naka-schedule yung kanyang malalaking burn events. Ayan, maliliit lamang po. At ayan, saan nga ba nagsimula ang issue ng 10% na XRP burn? Ayan, ito po yung gusto nating malaman dito. 10%. Ayan, sa total supply ng XRP ang masusunog daw. Ayan, sobrang laki po yan kung sakaling nangyari nga. Kung sakaling mangyayari nga. Ang lahat po ng kalituhang ito ay nag-ugat mula po sa isang X. Ayan, mula po sa isang X. Ito po yung dating Twitter. Yan, Twitter user. Ayan, mula po ito sa isang ex-user. Yan, na si CryptoGeek. Ayon po sa kanya ay may magaganap na global burn. Ayan, ng XRP sa loob ng 48 hours at 10% daw ng kabuang supply ang mawawala. Dagdag pa niya, dati raw nangyari ito at tumalon ang presyo mula po sa presyong 20.6 hanggang $3.27 overnight. Yan, o sa loob lamang ng isang gabi. Nabanggit pa siya ng lumang chat noong taong 2017 para suportahan ang kanyang claim. Ayan, nagbanggit po siya. Ayan, noong taong binanggit niya sa lumang chat noon pang taong 2017, kaya matagal-tagal na po yan. At tinawag niya itong pangalawang malaking burn ng XRP Ledger. Pero teka lang, verified ba talaga ang source? Ngayon ay ano po ang sinasabi ng actual data mula sa XRP scan? Yan, meron tayo nakikita rito na screenshot ng XRP scan sa total XRP burned. Yan, kung ayon po sa XRP scan, totoo na may mga nasusunog na XRP. Pero hindi po ito malakihang burning. Sa kabuuan, mula nang umpisahan po ang XRP Ledger, nasa 13,989,615 na XRP na ang permanenteng na sunog or na burn. Pero ito po ang catch. Nanggaling po ito sa small transaction fees.
hindi dahil sa malawakang burn event. Kung ikukumpara natin ito sa sinasabing 10% burn, malaki po ang pagkakaiba. Tandaan na si XRP ay may total supply na 10 billion tokens. Ibig sabihin kung totoong magbe-burn siya ng 10%, mawawala ang 10 billion na XRP. Pero ang 13.9 million na burn hanggang ngayon ay 700 times. Yan, or 700 beses na mas maliit kaysa dito. Kaya kung base po sa kasalukuyang bilis ng burning, aabutin po tayo ng mga daang taon bago maabot ang 10% na burn. Ngayon, totoo bang may burn event na mangyayari? Wala pong official announcement mula kay Ripple na magsasagawa sila ng malawakang burn event. Ang source po ng kalituhan ay isang project na tinatawag po na RealFi na nagsabi na sila ay magbe-burn ng 10% ng sariling token nila pero sa XRP Ledger. Dahil nabanggit ang token burn at XRP Ledger sa iisang pangungusap, maraming tao ang nag-assume na si XRP mismo ang mabe-burn, yan, or si XRP mismo ang masusunog. At pero hindi pa ito totoo. Ang totoo, token po ng RealFi ang ibe-burn nila at hindi po ang XRP or ang kanilang XRP. Ngayon ay bakit hindi madaling mag-burn itong si XRP tulad ng ibang mga cryptocurrencies? Karamihan po sa mga cryptocurrency tulad ni Ethereum or BNB ay kaya pong mag-burn ng malaking halaga ng kanilang tokens manually. Ayan, kung gugustuhin po talaga nila is pwede. Pero kay XRP ay wala po kasi siyang manual burn function para sa mga nakalak na supply or escrow. Ang burning process po niya ay naka-built-in lang sa mismong system. Ibig sabihin ay hindi po ito pwedeng kontrolin ng tao o ng Ripple team. Kada transaction ay may maliit po na fee na nawawala. Ganun lang kasimple at ang rate nito ay napakababa para magdulot ng significant or matinding pagsusunog or burn. Ngayon ay paano po nakakaapekto sa presyo ang token burn? Ayan, para sa mga bago lamang rito at hindi po gaanong alam kung ano po ba talaga ang epekto ng token burn. Ayan, sa ibang mga cryptocurrency, kapag may malakihang burn, bumababa ang supply. Kaya posibleng tumaas ang presyo lalo na kung mataas ang demand. Pero sa kaso po ni XRP, dahil wala naman talagang malawakang burn na magaganap, wala dapat tayong asahan na bigla ang pagtaas ng presyo base sa rumor na ito. Ang paggalaw po ng presyo ay nakadepende pa rin sa ibang factors gaya po ng trading volume, adoption po ng XRP sa mga financial institutions, ongoing case sa SEC at sentiment ng market. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung isa ka pong Pinoy investor na may XRP holdings, mahalagang maging mapanuri at maingat sa mga balita sa social media. Hindi lahat po ng viral na post ay totoo. Ang maling impormasyon tulad ng ganito ay pwede pong magdulot ng FOMO or fear of missing out na maaari pong mauwi sa emotional buying or panic selling. Kung naniwala ka agad na totoo ang burn at bumili ka ng marami pero hindi naman ito nangyari, posibleng malugi ka kung bumaba ang presyo. Kaya mahalagang i-verify po ang info bago gumawa ng desisyon. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ang ganitong klaseng fake news ay isa po sa mga dahilan kung bakit maraming nalulugi sa crypto. Napakadali kasing kumalat ang chismis lalo na kapag may pangako ng overnight gains. Dapat po nating tandaan na ang crypto ay hindi po ito get rich quick scheme. Kailangan po ng analysis, patience at verified sources. Hindi porket may nagsabi sa X na may massive burn ay totoo na. Kung gusto mo talagang kumita sa crypto tulad ni XRP, mas mainam po na pag-aralan po natin ang fundamentals nito. Saan ba siya ginagamit? Ano ang future ng XRP Ledger? At syempre, sundan ang mga reliable crypto websites gaya po ng CoinGecko, CoinMarketCap at ang mismong XRP
scan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.